Magandang araw sa lahat. Nakatulog na ba ng maayos ang lahat? Ako medyo puyat pa talaga dahil sinubaybayan ko ang mga pangyayari na naganap sa Pilipinas mula ng pag-aresto kay Tatay Digong hanggang napunta siya sa The Hague. Ako, isa akong OFW. Nagtatrabaho sa ibang bansa. Masakit sa akin na makita yan na yung taong nagiging dahilan kung bakit safe yung pamilya ko sa Pilipinas. Ayun pa ang mangyayari sa kanya. Ako, personal ko na lang ang sasabihin ko para hindi na ako mandamay pa ng iba. Naging kampante ako magtrabaho sa ibang bansa nung panahon na si Tatay Digong ang namumuno. Dahil alam ko na secure yung pamilya ko. Natutupad niya ng mga batas at programa para sa kaligtasan ng lahat ng mga mamamayang Pilipino. But sad to say, mayroon man talagang mga tao na gusto yung mga pamalakad niya at yung mga tao din na ayos pamalakad niya. Bakit ko ba siya nagustuhan? Dahil yan sa kanyang pagiging tunay na leader. Bihira kang makakita ng tao na leader na kaya niyang supilin yung mga ganong klaseng kriminal naglilipana sa Pilipinas sa panahon niya. Ako, hindi ko na lang iiba mismo. Personal kong naranasan ang magkaroon ng isa sa aking mga mahal sa buhay na nalulung sa druga. Hindi po biro. Mayroon ngang kasabihan, kung gusto mo na yung kapitbahay mo na hindi mo kasundo ay gusto mong maging bumagsak yung kaniyang pamumuhay at may anak siya, bigyan mo ng shabu para mawasak yung kaniyang pamilya. Hindi po biro. Sa panahon ni Duterte, binigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng mga drug addict, drug pushers, lahat ng nagnegosyo ng droga na tumigil. Gumawa siya ng programa na Tukhang. Medyo kakaiba ang naging approach ng Tukhang. Dahil kakatukin ka sa bahay mo at pagsabihan ka na tumigil ka na. Pero yung iba, inintindi nila dahil sa medyo yung word na Tukhang ay kakaiba. Pero ang ibig sabihin yan sa Bisaya ay tuktok hangyo. Ikaw po ay binibigyan ng pagkakataon na tumigil sa maling ginagawa mo, na nagbibinta ka ng shabu o naging pusher ka, naging drug addict ka, na isa ka na sa mga naging masamang tao sa lipunan o sa lugar na kung saan ka nakatira. So binigyan niya ng pagkakataon. Sa mga interview, sa mga statements ni dating Pangulong Duterte na pag hindi ka tumigil, papatayin kita. Pag hindi ka umalis dyan, papatayin kita. Pag hindi ka tumino, papatayin kita. Yun ay language ng mga criminals. Dahil ang mga criminals po, pag hindi ka marunong makipag-usap sa kanila sa language na naintindihan nila, hindi ka pakikinggan yan. Kahit suyuin mo pa yung sinong drug addict dyan at pakiusapan mo, magdala ka ng pare doon o pastor na magsabi sa kanya na tumigil ka, ganito, ganyan, maawa ka sa sarili mo, maawa ka sa pamilya, hindi sila makikinig sa'yo. Alam na alam ko yan. Hindi sila makikinig. Kahit paanohin mo pa sila dyan sa mga motivational na mga videos dyan sa online para makita nila kung bakit dapat hindi sila magiging drug addict o hindi sila magiging magbibinta ng shabu o anuman. Hindi sila makikinig. The only thing na maintindihan nila is dahil palagi silang naghahalusinate ay yung language na takot sila. Takot silang mamatay, takot silang mahuli, at takot silang makulong. Yun lang. So anong mali doon? Nakita ba natin na mismo si Duterte binaril niya yung tao na nahuli na ng pulis o ano? Hindi. Ginawa niya yun, yung statement na yun, para yung mga masasamang loob ay matakot na gumawa ng kasalanan. Pero hindi literal na dapat intindihin natin yung ganun. Language yun na naintindihan ng mga kriminal. So ganito lang explain ko lang ng konti sa inyo in my own little understanding kung anong nangyari dyan sa war on drugs. Ba't ganun kadami kuno ang namatay dahil sa EJK at saka nagpatayan yung mga ganyan. So may 4 na stage dyan sa pagkakaintindi ko lang
Hindi man ako law, hindi ako isa lang akong hamak na engineer. So ganito yon, explain ko sa inyo. From the bottom ito si user, ito si pusher, ito businessman. Itong businessman na to, hindi gumagamit ng droga, nagbibinta lang. At siyempre, hindi man sila makagalaw kung sila lang dahil mahuli sila. Meron silang protector na nasa gobyerno. Ito, yung pang-apat. Noong si President Duterte na ang nanalo, dahil sa sinabi niya, napapatayin ko kayo o tanggalin ko kayo sa serbisyo kung hindi kayo tumigil at magkaroon lang ako ng isang ebidensya laban sa inyo na talagang ganyan. Alam ko na kung sino kayo. Itong protector na to, takot. Sino bang hindi matakot pag ganyan? Presidente na yung nagsabi. So lahat ng mga dito sa baba, eliminate na niya. Yung businessman, uhulihin. So para walang ebidensya tong businessman na to, tong poser niya, pinatira na niya. Tong poser naman na to, para hindi mahuli yung user dito sa baba, pinatira na niya. Ibig sabihin, sila mismo nagpapatayan. Yung mismong organisasyon ng illegal drug trade, nag-self-destruct sila sa sarili nila. Bakit? Para hindi sila buljak ni Digong. Kaya gano'n ang nangyayari. Yung mga tao, nagsabi, wala namang nahuli na malaking, wala namang mga malalaking tao na nahuli. Ano lang yan? Maraming namatay na mga nasa baba. Sila na mismo nagpapatayan. Tapos nyo ngayon kay Tatay Digong, kay President Duterte, na siya ang co-conspirator for 43 summary, murder something. 43. Hindi pa nga malinaw kung siya pa talagang nag-utos, tapos ikukulong nyo yung tao, ganun nakatanda. My God. Ano nang nangyayari sa bansa natin? So moving forward, tapos na tayo dyan. So dito na tayo ngayon. Si Duterte, ang daming nagawa na maayos para sa ating bayan. Sa lugar namin, maraming mga projects ang nagawa, maraming mga daan na nagiging 4 lanes, mga tulay na nagiging 4 lanes, nagiging 6 lanes, mga airport, ang dami. Sangkatutak ang project. At makikita mo talaga na yung mga kontraktor ay gumawa ng tama. So, dito na tayo ngayon, nahuli na si Tatay Digong. Regardless sa nagawa niya para sa sambayan ng Pilipino, hinuli siya ng ICC. Ganun na ba tayo kaduwag? Pag OFW na bibitayin, dati si Tatay Digong nung may bibitayin sa UAE, may bibitayin sa Saudi Arabia, may bibitayin sa Kuwait, anong sabi niya? Pag itinuloy niyo yung pagbitay sa taong yan, sa babaeng yan, babae yun, hindi ko na maalala ang pangalan, total ban ko ang papalabas ng mga OFW dyan sa lugar ninyo. Pauwiin ko sila lahat. Anong ginawa ng gobyerno nila? Tinigil nila yung pagbitay sa babaeng yon para lang siya mapauwi at matingnan ulit yung kaso niya. Ngayon, ginawa niyo yan kay Tatay Digong na papuntahin niyo, ipadala niyo ura-urada sa ibang bansa. Matanda na yung tao eh. So ibig sabihin yan, yung Supreme Court natin dyan sa Pilipinas, hindi na talaga kaya na gampanan yung ganyan na pangyayari sa ating bansa. Hindi na niya kayang litisin mismo yung mga citizens niya na nagkamali. Huwag niyong sabihin na ganun. Dahil hindi na po si Duterte ganun kalakas. Diba? Magiging tunay na lang tayo sa mga nangyayari sa ating bansa. Hindi ako nagalit ha. Personal ko na opinion to, wala akong dinadamay na tao. Sa akin lang, OFW pa man din ako ngayon. At di pa sila nagkasala, wala palang gobyerno na magtatanggol sa atin. Dahil kahit sa sarili nating bayan, uhulihin ka at dadalhin ka doon sa lugar na hindi mo napuntahan kahit kailan.
Di ba? Ganun na ba yun? Ganun lang? Ganun lang ka simple? Hindi ako politically inclined na tao. Pero hindi, buhay yung nakasalalay dito. Kaming mga OFW na nandito nagtatrabaho sa ibang bansa dahil walang opportunity na katulad ng opportunity na naranasan namin dito dyan sa bansa natin. Kami ang masyadong kawawa dito sa nangyayaring ganito. O, di ba? O, sa panahon lang ni Duterte na naranasan namin na magkaroon ng dangal sa mga trabaho namin dito. Sa akin personally, na hindi ako takot dahil alam ko na kung magkaroon man ako ng kaso at hindi ko ginawa, sureball ako na may presidente na kaya akong ipagtanggol. Pero sa ginawa ninyo kay Tatay Digong ngayon, iwan ko na lang. Kayo mga ibang OFW dyan, magmuni-muni na siguro tayo. Isipin na natin, saan man din tayo pupunta. Uuwi din tayo ng Pilipinas balang araw. So ang kinaso ninyo kay Tatay Digong, karapatan ninyo yun na mga biktima, yung mga kamag-anak ng biktima. Sino ba naman ang hindi magagalit dyan? Kung pinatay talaga ng pulis, o sureball ba talaga kayo na pulis, o yung mga taong pumatay sa mga kamag-anak niyo ay talagang inutusan ni Tatay Digong na ni Mr. President na patayin? Personal ba niyang sinabi na itong mga pangalan na to patayin niyo? Karapatan niyo na mag-file ng kaso, pero hindi man kayo nag-file ng kaso sa Pilipinas. Doon kayo sa ICC nag-file ng kaso. Hindi pala kayo mga Pilipino siguro dahil hindi man kayo nag-file ng kaso sa Pilipinas. Wala man kayong tiwala sa justice system natin sa Pilipinas. Isipin mo yun, buong umpisa niyang ICC na yan, buong pagkakaintindi ko is nag-file ng kaso na 30,000 EGK, 6,000 EGK, 10,000 EGK. Sa tingin ko, ganun kalaki. So sobrang dami kung tingnan, kung pakikinggan mo. Pero nung binasa nung judge sa ICC yung case ni Tatay Digong, 19 plus 24, iginawa niyo yung 30,000 sa mga report niyo, kundi pa naman kayong mga hungkang. Pinaniwala niyo ang tao, ang buong mundo na ganun kasama yung tao. 19. At yung label ng mga taong pinatay, alleged criminals, drug pushers, drug addicts, and thieves. Kumpleto Kumpleto na klase ng mga tao na masasama sa ating lipunan. Paano yon ngayon yung mga taong nabiktima ng mga ganyan? Ang daming ngayon lang, kakabasa ko lang ng Facebook kanina, kaya nag-init yung ulo ko. Dahil may batang ni-rape, hinulog sa Atabay, hinulog sa balon. Nasaan yung hustisya ng mga taong yan? Di ba? Kaya medyo hindi maganda yung nangyayari. Gumamit kayo ng mga salitang crime against humanity. Siguro kung sa akin, in my personal views, kung yung namatay, ginawa ni Duterte genocide, ginawa niya, pinatay niya yung mga batang inosente, yung mga elderly, yung mga women. So, crime against humanity. Pero kung ganyan, ginawa lang niya yung tungkulin niya bilang presidente na protektahan niya. At isa yon sa mga promise niya na linisin natin yung streets natin dahil malapit na tayong maging narco state. Isa ako sa nag-utos sa kanya para gawin niya yung ginawa niya dahil isa ako sa bumuto sa kanya di ba? Kung may logic yung 19 plus 19 plus 24 equals 30,000 EGKs, is may logic din siguro yung nag-iisa kong boto na binoto ko si Tatay Digong, Mr. President Rodrigo Roa Duterte, para gumawa na patayin yung 19 plus 24 na sinasabi ninyo. Hindi nga siya direct co-conspirator. Hindi man ako abogado, pero naintindihan ko, hindi co-conspirator. Sinong mastermind?
Kung ganon. O sinong bumaril? O sinong nagutos? Co-conspirator lang eh. Tapos ganun ninyo? Ako, hindi ako galit ha. Sinasabi ko lang, yung nabugso ng aking damdamin na nararamdaman ko ngayon. Dahil hindi po maganda yung ganun. Kung nangyari sa kanya yan, na ganun siya, na may power siya, dati siyang presidente, kung sino-sino lang dyan maliliit na tao na magsasabi ng ganun sa ating gobyerno na magpahayag ng kanyang saloobin, ay sure ball. Isang pitik ka lang ganun, alis ka na. Diba? Nakakatakot. Kung sinabi niyo na sa mga mainstream media dyan sa Pilipinas at saka yung ibang ini-interview ng mga politiko, ng mga human rights advocates, na ang Davao, ang daming drugs, ganito, ganyan. Pumunta nga kayo ng Davao. Subukan niyo pumunta doon. Para makita niyo personal kung ano yung Davao. Saan ka ba nakakita ng lugar sa buong Pilipinas na bawal yung paninigarilyo? Only lang sa Davao City. Paninigarilyo nga, bawal. Yung drugs pa kaya ang hindi? Na mas malala yon. Pumunta ako ng Davao. Gaano ako na-amazed? May nagtitinda, isang tindahan, nagtitinda ng sigarilyo. Pero nakalagay doon sa labas, bawal magsindi, magagalit si Duterte. Simple logic. Kung pinagbawal niya yung sigarilyo, how much more yung druga? So, sa akin lang, nangyari naman to sa kanya, sa akin lang, kung mayroon pa kayong moral ascendancy ng mga tao na nasa gobyerno, di pa uli ang lahat. Habang buhay pa si Tatay Digong, pauwiin yun na sa Pilipinas. Dahil there's no logic on your charges to Tatay Digong. He's like a father to me. Although hindi ko siya na-meet personal, nakikita ko lang yung ginagawa niya na tama sa paningin ko. Kung yung iba, yung ginagawa niya ay hindi tama, ay free to comment down below at sasagutin ko kayo kung bakit ito yung nagiging pasya ko sa aking sarili. So, it's a free world. I have my own freedom of speech. So, kayo, sabihin nyo, mga OFW, challenge ko kayo. Gumawa kayo ng video para kay Tatay Digong. Kung ano ang naging experience ninyo nung time na siya pa ang namumuno. Para naman malaman ng buong mundo na si Tatay Digong ay isang tunay na leader na may pagmamalasakit sa kanyang bayan. At hindi siya karapat-dapat na mangyari sa kanya to. Hindi niya deserve na mangyari sa kanya yan. Hindi talaga. So sa ICC, ma'am, sir, judges, you have your obligations as a judge. But please, if you really have investigated in the Philippines of what happened of their so-called drug war and showcases this crime against humanity, charges against our former president, please do your investigation right. Huwag lang kayong basta-bastang magtatanong dyan sa mga human rights advocate kuno dyan sa Pilipinas. Dahil maraming mga taong nagsasabi na ganyan sila pero hindi yun ang ginagawa nila. So they're saying they're human rights advocates, but they are doing the opposite thing around. So please, if you're doing your investigation, try to go to the social media. Get the opinions of the OFWs in your country so that you can give a verdict that is fair and to give justice to those who've been killed and to give justice to those who are innocent.